Mark chapter 4 verses 35 to 41. Glory to you, O Lord. Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Itigil," o tigil, at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ang hangin at ng dagat?" Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Tayo po ay maupong lahat at pakinggan po natin ang ating ebanghelyo para sa araw na ito. So magandang hapon, buongiorno, yan po Italian ng konnichiwa. Kasi po ako po ay kagagaling sa pasyalan sa Italy, sa Roma at sa Greece. At ako po ay nagpupurit na papasalamat sa hapon na ito. Gabi dito sa amin, alas 10 ng gabi. At ako po ay binigyan muli ng pagkakataon na makapagbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. So sa Ebanghelyo ngayon ay narinig natin, kung nagsimba na kayo o narinig ngayon, na si Jesus ay dinadala niya, o inutusan niya ang kanyang mga alagad na sila ay sumakay sa bangka at tumawid sa ibayo, tumawid sa kabila ng the Sea of Galilee. Yan. So tatawid sila kasama si Jesus at gabi. Paggabi ang dagat ay masalimuot, madilim. So hindi mo alam kung ano yung madadaanan mo sa daan habang ikaw ay naglalayag sa tubig. Kaya ang walang ginawa ang mga alagad kundi sumunod lang sa utos ng Diyos. At kaya sila ay sumakay sa bangka at tumawid, nagsimula ng maglayag. At habang sila ay tumatawid sa dagat, ay nasalubong nila ang isang bagyo. Malakas na bagyo. Sabi nga, talagang natakot tong mga alagad kasi sila ay talagang mangingisda na, pero sanay na sila sa ganito, sa mga bagyo. Pero sa pagkakataon na ito ay napakalakas daw ng bagyo. Kaya sila ay natakot. Ang magandang unang makita natin dito ay kasama nila si Lord sa paglalakbay. At ang Diyos ang nagsabi sa kanila na tumawid tayo sa kabilang ibayo. Kung ikukumpara natin sa ating buhay araw-araw, magandang tanungin natin sa buhay natin, sino ba ang nagdedesisyon sa buhay natin? Sino bang nagdesisyon nung ikaw ay pumunta diyan sa Japan? Kasama ba si Lord? Kasama ba sa bangka? Kasama ba sa eroplano si Lord? Nung ikaw ay nagsimulang magbiyahe, magtrabaho sa Japan? O hindi mo kasama si Lord, iniwan mo lang siya at pinilit mo yung gusto mo? Kapatid, ito'y magandang paalala ng Diyos sa atin. Kaya ang ganda ng Ebanghelyo ngayon kasi ito'y naihahalin tulad sa ating buhay. Sa mga desisyon natin, sa mga nangyari sa buhay natin. So kung
kung ang naging plano mo, naging desisyon mo sa buhay ay isama si Lord sa iyong bangka, isama si Lord sa iyong paglalayag, ay siguradong nandun yung dapat wala kang pangamba. Dapat susunod ka lang kay Lord dahil yun ang kanyang will sa iyo. Yun ang kanyang tinatawag na kagustuhan. Kaya nga, malimit kung mayroon tayong mga desisyon. Diba? Sabi nga, Lord, kung hindi ka sasama, wag na lang. Ganon. Kung hindi ka sasama, wag na lang. Kapatid, itong paalala ng Diyos sa atin ngayon, sa ating mga pagtawid, sa ating paglalakbay, araw-araw, dapat siguraduhin natin na kasama si Lord. Kung meron kang plano sa buhay, dapat isama mo si Lord. Lord, sama ka. Hindi ako pupunta kung wala ka. Lord, kung gusto mo pa akong mag-extend sa trabaho o gusto mo akong mag-asawa dito, dapat kasama kita. Ganyan. Napakahalaga kasi isipin mo na lang na naglakbay ka kasama yung mga alagad na wala si Jesus sa tabi mo. Naglakbay ka sa kadiliman, naglakbay ka sa di mo alam kung anong klaseng bagyo ang iyong madadatnan o dadaanan, ay siguradong nandun ang takot o nandun ang pangamba. Walang kasiguraduhan sa iyong paglalakbay. Kaya kung minsan ang naglalakbay na tao na wala ang Diyos sa katabi niya, walang yung gawa ka lang ng gawa ng isang bagay na hindi mo iniisip ang Diyos. Lord, gusto mo ba ito? Ginagawa ko ito para sa iyo. Lord, tama ba yung ginagawa ko? Kung hindi mo siya tinatanong lagi, kung hindi mo siya sinasama lagi, ay delikado. So, ituloy natin yung ating ebanghelyo. So, sabi nga, nang sila'y naglalakbay na, ay dumating ang malakas na unos, malakas na bagyo. At tinampas-ampas ng alon ang bangka at halos mapuno ng tubig. Sabi doon sa ebanghelyo, ang bangka. Ngunit itong si Jesus ay nakatulog doon sa dulo ng bangka. Mahimbing na mahimbing. Mahimbing na mahimbing. Natutulog si Lord. So, palagay nyo, hindi niya alam ang nangyayari. Ang Diyos, alam niya ang lahat. Kaya lang kung minsan, kahit kasama na natin si Lord, di ba? Kahit kasama na natin si Lord, kung minsan pinapayagan niya yung mga bagay na mangyari para subukin tayo. Subukin ka at subukin ako. Sabi nga, alam ng Diyos na may paparating na bagyo. Pinayagan niya yung bagyo kahit siya ay kasama ng mga alagad. Gawin mo. So, may mga pagkataon sa buhay natin na susubukin tayo ng Diyos. Titignan yung ating gagawin. So, ang ginawa ng mga alagad doon sa bangka habang palakas ng bagyo, ay ginamit nila yung kanilang kaalaman sa pangingisda. Ginamit nila yung lakas nila, lahat ng mga resources nila na ginamit na nila. Pero wala pa rin. Sila ay lulubog na. Kaya't ano ang ginawa ng mga alagad? Kanilang ginising si Jesus. Sabi niya, Lord, sabi niya, Teacher, sabi niya, hindi ba kayo nag-aalala? Wala na ba kayong pakialam? Parang ganun siguro. Wala ba kayong pakialam na tayo'y malulunod na? Natutulog pa rin kayo? Kaya, hindi nyo ba alam na tayo lulubog na? Pero, nagising si Lord at kanyang pinatigil ang unos. Sa buhay natin, sabi nga, lahat tayo ay daraan sa mga pagsubok. Daraan sa mga bagyo sa buhay natin. Daraan sa mga masasakit na experience. Yan. Mahirap na pagdadaanan. At hindi natin alam kung anong klase yung darating sa atin pag tayo ay habang tayo naglalakbay sa lupa. Hindi natin alam kung ano yung mga pagsubok na darating. Bigla na lang darating.
na wala tayong kalam-alam. Gaya niyan, bigla ka na lang ma-terminate siguro, bigla kang nagkasakit, bigla na lang lahat. Bigla kang namatayan, biglang may dumating na problema. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo ngayon. Yun ang mga unos sa buhay natin. Yun yung mga pagsubok sa buhay natin. Ang ganda-ganda ng trabaho mo, bigla kang nagka-problema sa employer mo, ganyan. Kaya biglang dumating sa buhay mo, ano ang gagawin mo? Sabi nga ni Pope Francis sa kanyang libro, na anumang pagsubok na dumadaan sa atin, ay meron laging outcome na iba. Either good or bad. Makakabuti sa atin o makakasama sa atin. So nasa atin yung magiging resulta sa pagdaraan ng mga pagsubok sa buhay natin. So there is always an outcome, sabi nga ni Pope Francis. Pangalawa, at darating din na ang mga pagsubok na ito ay it will work for our good. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 28, di ba? Sabi sa Romans 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So, lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, kung tatanggapin natin at tayo magtitiwala sa Diyos, it will work for our good. Basta ito ay gagawin natin at tinatanggap natin para kay Lord dahil magtitiwala tayo sa Kanya. Nung nakarang linggo, habang kami ay naglalakbay sa cruise, so ang laking ship, 10-story, nasa tent kami, nasa tuktok. Ang laki-laki. Tapos, kalagitnaan ng gabi, sabi ko, ba't ang ingay sa labas ng aming kwarto? Binuksan ko yung veranda, ang ingay ng hangin. Tinignan ko yung tubig sa labas. Ang lakas ng hampas ng alon, saka nakakatakot talaga. Kaya sabi ko, ganito siguro yung nararamdaman ng mga alagad noon nung sila ay baka mas grabe pa kasi bagyo nga. Pero ako nga medyo natakot na rin dahil sabi ko, ano kayong mangyari dito kung lumakas pa ito. Ngunit, nakausap ko kasi yung kapitan. Sabi ko, mukhang marunong yung kapitan. Hindi naman niya siguro kami pababayaan. At naalala ko ang Diyos. Naalala ko ibanghelyo na ito na pag nandyan ang Diyos, palagay ko, hindi naman niya kami pababayaan. Yan. So, hindi ako bumalik ako sa higaan, sinara ko yung bintana at natulog, nagdasal at natulog. At nagtiwala na lamang sa Diyos na hindi kami pababayaan. Paggising ko sa umaga, nabungad sa akin yung napagandang araw at banaya at tahimik na dagat. So, mga kapatid, papayagan ng Diyos ang mga pagsubok sa ating buhay. Ito yung pangalawa na matutunan natin sa Ebanghelyo, na may dalang kabutihan ang mga pagsubok sa buhay natin. Tandaan natin, laging may dalang kabutihan ang mga pagsubok. Alam ng Diyos, papayagan niya ang mga pagsubok na yan na dumating sa atin. Sabi nga, kung pinayagan niya na ang pagsubok na yan, malalampasan mo. Minsan nakaupo ko sa Starbucks, kakape. Ako'y namumblema, may problemang iniisip. Anong gagawin, paano, ganyan. Nakita ko doon sa sa blackboard, nakasulat. Sabi doon, if God put you into it, God will make you through it. Yan. Kung nilagay ka sa isang sitwasyon na ganyan, gagawa siya ng paraan para malampasan mo. So ako'y parang nahimasmasan na kinausap na naman ng Diyos. So ganun ang Diyos. Laging nagpapaalala sa atin na pag tuwing tayo may mga pagsubok, humawak ka lang. Isipin mo lang lagi na ano kaya ang ituturo ng Diyos. Ganun ako ngayon. Yung, ano kaya na naman ang ituturo ng Diyos? Bakit pinayagan na naman niya ito? Ganyan. So iisipin ko na naman yung mga bagay na kailan ako tinulungan ng Diyos.
kailan ko nalampasan yung mga pagsubok. At sabi nga, dito nakita natin yung mga alagad nung malakas na yung bagyo, sila ay lumapit kay Lord. Ginising siya. Sabi nila, Guro, di ba ninyo alintana lulubog na tayo? At bumangon si Jesus at inutusan ng hangin. Sabi, tigil! At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. So pangatlong matutunan natin sa Ebanghelyo ay hindi lang yung kasama natin si Lord lagi, hindi lang yung ang mga pagsubok ay makakabuti sa atin, may dalang kabutihan sa atin. Isa pa ay tayo ay ililigtas ni Lord. Iniligtas ng Diyos yung mga alagad nung kailan? Nung sila ay lumapit kay Lord. Sabi niya, Lord, Guro, di ba ninyo alintana? Ginising nila ang Diyos. Kung minsan, kasi sa atin, ang buhay, pag tayo may mga pinagdadaanan, pinapatulog natin si Lord. Pinapayagan lang nating matulog. Di natin siya tinatawag. Kaya nga, pag tayo dapat may mga pagsubok, sabi, kausapin natin ang Diyos. Tawagin natin ang Diyos. Nandyan lang siya, tinitignan na niya kung sino ang unahin nating tawagin. Ang Diyos ba o ang rescue? Ang Diyos ba o iba? Ganyan. At siguradong pag siya ang tinawag natin pag may bagyo, ay siguradong patitigilin niya lahat. Patitigilin niya lahat. So ginising nila si Lord. Lumapit sila. Yun ang tamang step, move. Pag tayo may nakaranas na ng pagsubok, lapitan mo kaagad si Lord. Magdasal ka kaagad. Wag yung pag may problema ka, hindi ka na makatulog. Dapat kausapin mo kaagad si Lord at matulog ka na. Pabayaan mo si Lord na ang maggawa ng solusyon. Sabi ko nga, minsan yung anak ko, yung bunso ko, minsan magpapaalam yan. Sabi niya, Dad, gagabihin ako, ganyan. Okay, sabi ko, may pupuntang kami ng mga klase ko, yung mga kaibigan ko. Okay lang, sige, mag-ingat kayo. Mamaya, mag-alas 11 na, wala pa. Magsimulan na akong tingin ng relo niyan. Di na ako makatulog, paikot-ikot sa higaan. Alas 12, wala pa. Mamaya, mga launa, ganyan. So, nandun yung aking pagwo-worry. Nandun yung aking takot. Siyempre, babae at saka dito sa amin, hindi mo alam kung ano yung mga madadaanan niya sa daan. Pero, natutunan ko rin na dapat pag maganong mga sitwasyon ay ipasa Diyos na lang. Wala kang gagawin kundi magtiwala sa Diyos, ipag-pray mo. Kaya, noon dati lagi akong puyat pag lumalabas ang aking bunso. Pero ngayon, pag sinabi ko, Lord, bahala ka na sa anak ko. Matulog na ako. Yan. Makakatulog ako mamaya, darating na siya. So, ganun din tayo. Pag may mga problema tayo, huwag nating isipin kasi wala ka namang magagawa. Di mo nang pwedeng pauwiin yung anak mo. Mag-alboroto pag pinauwi mo. Kagad. Hintayin mo na lang, pagdasal mo. Pag-traffic o ano man, pag madadaanan kang traffic, hindi ka pwedeng magsakit ng ulo o magalit, mawalan ng pasensya. Kung manood ka ng YouTube ngayon, di ba? Daming road rage, daming nag-aaway sa daan dahil sa inip o dahil sa trapiko. Pero kung wala ka namang magagawa, pag-pray mo na lang. Magtiwala ka na lang sa Diyos na gagawa siya ng paraan. May magagawa pa ang Diyos kaysa yung magagalit ka. Ganon din sa mga problema natin. Pag may sakit tayo o anumang bagay na pinagdadaanan natin, unahin nating magdasal at magtiwala sa Diyos. Kaya nga, yung sinabi niya sa dulo, bakit kayo natatakot? Sabi niya, di ba? Bakit kayo natatakot? So, ulitin ko, ang una ay yung sinabi niya na kasama na dapat natin si Lord sa paglalakbay.
Dapat, huwag tayong maglakbay na wala si Lord. Huwag tayong magplano na wala si Lord. Delikado. Pangalawa, anumang pagsubok na pinagdadaanan natin, magtiwala tayo sa Diyos. Dahil sabi niya, it will work for your good. Basta para kay Lord. Basta isipin mo, ito'y para sa Diyos. It will work for your good. Kasi lahat ng pagsubok, may kabutihan. Pangatlo, kung tayo ay may problema, dapat siyang unang takbuhan natin. Uunahin natin siya. Huwag nating payagan na nandyan na yung bagyo, tapos gagawa pa rin tayo ng uunahin natin yung mga dapat gawin natin, yung mga lakas natin, yung talino natin. Huwag. Unahin natin ang Diyos. Para may iligtas niya tayo kaagad, para mapayapa niya kaagad yung mga bagyo natin. Dahil mas makapangyarihan siya kaysa sa mga problema natin. Kaya nga, pinakita niya sa kanyang mga lagad na mas makapangyarihan siya sa bagyo, sa hangin, sa dagat. Dahil siya naman ang lumikha ng lahat. Kaya tayo rin, pag tayo ay may mga pagsubok sa buhay, unahin natin siya at siguradong ililigtas tayo. Kaya sabi nga niya sa huli ng kanyang ebanghelyo ay, sabi niya, bakit kayo natatakot? Anong kinakatakutan niyo? Wala pa ba kayong pananalig? Yan, bakit tayo natatakot? Magandang tanungin natin yung sarili natin, anong pinagmumulan ng takot mo ba? Ano ba yung pinagmumulan ng takot natin? Alam niyo, ang takot ay bigay ng Diyos sa atin. Nung nilikha niya tayo, binigay na niya sa atin. Hindi naman masama ang takot. Kaya lang, dapat gamitin natin sa tama. Ang takot, nilagay ng Diyos yan. Kung sa ulo natin, nandun sa gitna ng brain natin, yung kulay green daw doon naka-store yung fear. Yung takot na yan ay walang iba kundi ang takot na pag ikaw ay, siyempre, madidisgrasya, alam mo yung gagawin mo, tatakbo ka. Kung tutuklawin ka na ng ahas, dapat wag mong panoorin ang ahas, tumakbo ka. That is fear na wag inilagay ng Diyos para maligtas tayo, para humaba ang buhay natin. Pero, ang takot ay dapat gamitin natin na para sa Diyos, yung tinatawag na fear on the Lord, di ba? Yung bang you're giving an undivided heart para sa ating Panginoon. The fear of the Lord, sabi nga, the fear of the Lord, it prolongs our days. Pag meron tayong takot sa Diyos, nandun yung ating pagsamba sa Diyos. Doon natin dapat gamitin. Kaya, ang takot, pag tayo ay nako-consume ng takot, tayo ay hinahawakan ng takot lagi, ay siguradong hindi makaporma ang Diyos. Pag tayo pa naman natatakot, nagiging selfish tayo. Ibig sabihin, pag ikaw ay takot, iniisip mo kaagad yung sarili mo kaagad, di ba? Wala kang ibang isipin kundi sarili mo kaagad. Paano ko maligtas? Paano ko ganyan? So, ang takot ay hindi ayaw na Lord na siya ang magkontrola sa buhay natin, kundi ang takot ay dapat mapalitan ng ating pananampalataya. Kaya sabi niya, bakit kayo natakot? Wala pa ba kayong pananalig? Wala pa ba kayong pananampalataya? So, ang panlaban, pantapat sa takot ay pananampalataya. Kaya every time na meron tayong pagsubok at nalampasan natin, lumalalim ang ating pananampalataya. So, yun ang dapat palalimin natin, yung ating pananampalataya. Kaya kayo nandyan sa prayer meeting, ay makinig para madagdagan ang iyong pananampalataya. Hindi sayang. So, tatlong klase ang pananampalataya. Yung tinatawag na trusting, believing, at expectant faith. Tatlo. Trusting, believing, at expectant faith. Pag sinabing trusting, yung nagtitiwala ka kay Lord. Yan. Nagtitiwala ka. Alala ko yung kwento ng isang killer. Tumatakbo daw, sa lubong niya si Father. Father, nakapatay ako. Sabi niya, bakit? Ano nangyari? Sabi niya, paano ko napatay ko siya kasi sabi kong walang Diyos.
Pero pinipilit niyang may Diyos. So, sa kauulit ko na walang Diyos, pinipilit din niya na may Diyos. Kaya, napatay ko siya, sabi niya. Kayo, Father, naniniwala ba kayo na may Diyos? Sabi ni Father, dati naniniwala ako. Kung ako siguro, sabihin ko rin, chismis lang yun. Chismis lang yun. So, biro mo, yung pananampalataya mo nawala na dahil lang sa takot. Di ba? So, yung trusting faith, yung nagtitiwala ka kay Lord. Titiwala kay Lord. Trusting. Ang pangalawa, yung believing. Believing is, naniniwala ka. Naniniwala ka na may magagawa ang Diyos. Naniniwala ka na makapangyarihan ng Diyos. So, ang pananampalataya na believing, naniniwala, ay kailangan din natin pero hindi buo. Alala ko yung kwento daw ng isang dalaga na sabi niya, oh Lord, 20 years old na ako, wala pa akong boyfriend. Sabi niya, sige, maghihintay pa ako para baka dumating ang aking forever. 25 na siya, wala pa rin. Sabi niya, Lord, maghihintay pa rin ako, pero sana dumating na. Yan. Naniniwala man ako, walang imposible sa'yo. Ganyan ang panalangin niya. 30 na, wala pa rin. Sabi niya, Lord, wala pa rin. Ako'y ninenervyos na. Siguro naman, di mo ako pahihiyain. Yan. 35, wala pa. Sabi niya, may magagawa ka pa ba, Lord? 35 na ako. Nag-40. Wala na. Sabi niya, hindi na ako naniniwala. Walang Diyos. Hindi na ako naniniwala. Walang Diyos. Yung sabihin, yung believing faith niya, habang tumatagal, sa kanya, dahil sa gusto niya, na hindi nangyari, hindi na siya naniniwala kay Lord. Marami sa ating ganon. Yung bang gusto mo, yung ninanais mo ay hindi nangyari, ay hindi pala yun ang plano ng Diyos. Lalayo ka ba kay Lord? Hindi ka na ba maglilingkod? Hindi ka na ba magpe-prayer meeting? So, trusting and believing faith, yung unang dalawa ay kailangan natin. Pero ang pangatlo ay mas kailangan natin, yung expectant faith. Expectant faith, yung umaasa ka, kahit hindi pa nangyayari, nangyari na. Yan. Expectant faith. Umaasa ka, hindi pa nangyari, nangyari na. So, kapatid, kung mayroon kang pinagdarasal, magtiwala ka kay Lord, angkinin mo na. Sabi nga, di ba, sa mga panalangin natin, angkinin mo na. Sa ating supplication na sa prayer meeting, yung panghuling dasal, meron kang hihilingin, pero maniniwala ka na, umaasa ka na binigay na ni Lord, kaya nagpapasalamat ka na kay Lord. Expectant faith. Ang pag mahirap hindian ni Lord yung mga taong umaasa, kaagad. Yan. Papasalamat kaagad. Alam mo kung meron kang panalangin, meron kang dasal na hinihingi ngayon, pasalamat ka kaagad. Yun yung expectant faith. Hindi ka na magdududa. Hindi yung paglabas mo sa prayer meeting, umasa ka dun sa loob, pero paglabas mo, may magagawa kaya si Lord. Yan. Wala na yon. Kaya paglabas mo, tahimik na yung isipan mo na ginawa na ng paraan ng Diyos. Pinagaling na ni Lord yung mahal mo sa buhay. Ganyan. So kapatid, anuman ang mga pagsubok natin, daraan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Pero dapat kumapit tayo. Hindi lang sa bangka. Kumapit tayo kay Lord. Tawagin si Lord lagi sa ating bangka. Huwag kang maglalayag nang wala si Lord. Huwag kang tumira sa Japan na wala si Lord. Yeah? Huwag kang lumabas ngayon sa prayer meeting na hindi mo kasama si Lord. Kaya kung minsan pag pumupunta ako sa isang community o sa o ma-meet ang isang kapatid, sabi ko, kumusta si Lord? Yan. Dapat kasama natin lagi si Lord. Bakit? Anumang pagsubok na meron tayo, sabi ni Lord, anong sabi ni Lord?
nandito ako, umiibig sa'yo. Kahit na nagdurugo ang puso, kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Yan, kapatid, nandyan lagi ang Diyos. Saan ka man ngayon, anuman yung ayong kalagayan sa buhay, anumang pagsubok meron ka, isipin mo, katabi mo si Lord at ililigtas ka niya. Kumapit ka lagi sa Kanya. So, tandaan natin yung tatlo na natutunan natin ngayon sa Ebanghelyo. Una, isama natin lagi si Lord. Sa plano, sa trabaho, sa pamilya, anumang ginagawa natin araw-araw, oras-oras, siguraduhin natin kasama si Lord. Pangalawa, may dalang kabutihan na anumang pagsubok na dumaraan sa buhay natin. It will work for your good, Romans 8:28. Anything that will happen to you, that are happening to you, it will work for your good. Pangatlo, pasalamat ka na kagad kay Lord. Ililigtas ka niya at kaya kanyang iligtas kasi makapangyarihan ng Diyos. May ililigtas ka ni Lord. Kapatid, ito yung magandang mensahe ng Diyos sa ating ngayong hapon. Kaya pagnilayan natin at nawa, sama natin lagi ang Diyos sa buhay natin. God is good at see you in heaven. See you all in heaven. Kita-kita tayo sa langit. Huwag kayong matakot mamatay. Dahil darating din yan sa buhay natin. Pero habang tayo nabubuhay, enjoy natin ang buhay. Pero dapat ang ginagawa natin ay papalapit kay Lord. Papunta doon sa goal natin na someday magkikita tayo sa langit. God bless po at purihin natin ang Diyos. Glory to you, O Lord. Glory to God. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. God is good. God is good. Thank you po. God bless. Yeah. Thank you po.